Para sa hindi nakakaalam, bigyan ko namin po. Sabi, alawan ng chocolate, sabi. Meron daw isang bata nag-aaral, ang pangalan ay Choco. Papasok siya sa school. May nag-aabang siya ng ano eh. Sumatawa si Sir Daisy. Nag-aabang siya ng sasakyan. Ang tagal bago dumating. Nung nakasakay siya, pagdating niya sa school, late na siya. Yung pala yun, si Choco na late. Kaya mga chocolate. Alam na to ng mga bata. Sige, bago po tayo malate, sige, tayo na po tayo. Para po tayo ay manalangin. Praise the Lord, Panginoon. Salamat po. Minsan pa sa umagang ito, Ama, kami ay patuloy na sa iyo nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat po sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo na ikaw ang kasama namin. Ang iyong presensya, ang patuloy na sa amin ay gumagabay, sumasama. At ang lahat ng biyaya ay binuhos niyo na nga po sa amin. Tunay nga po na ang lahat ng ito ay nagmula lamang sa iyo. Biyaya ang magsalita, biyaya, Panginoon, ang makaunawa. At salamat po, Panginoon, dahil sa oras na ito, ikaw po ang aming mararanasan, ang iyong salita, ang iyong revelasyon, ang pinapasabi niyo lang, Ma'am po, Panginoon, ang patuloy na mamumutawi sa aming mga labi, at ang kaunawaan po ay tunay nga po na sa iyo lamang nagmumula at ikaw ang nagbibigay nito. Katulad nga po ng sabi niyo sa John 3:27 na wala pong anuman na matatanggap ang tao malibang ito'y ipagkaloob ng langit. Salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming Diyos Ama na nagbibigay ng aming mga pangailangan. Maging ito man, Panginoon, ay kalakasan. Maging ito man, Panginoon, ay kaunawaan, kaalaman, at sa buong linggo na ginamit namin, tunay nga po na ang lahat ng ito ay sa iyo lamang po naggaling. Kaya po patuloy namin pasasalamatan ang iyong dakilang kabutihan sa aming mga buhay. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang umagang ito, ang gawain ito. Ito po yung aming pinagpapasalamat sa pangalan po, Ama, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa Panginoon. Sa umagang ito po, bago po tayo mag-umpisa, meron lang po tayong ito po, attunement. Ano po ba yung attunement? Ang sinasabi po na attunement para pong ito yung mag-realign sa ating mga isipan kung ano po yung dapat nating pinagkakaisahan na pangunawa. Ito yung parang harmonizing the mind of the believers, gano'n. Kumaga, kasi marami pong mga katuruan na iba-iba, marami pong mga pangunawa na dapat po nating himay-himayin. Na ito lamang po dapat yung ating unawain na paniwalaan. Kasi iglesia po tayo, kung ano po ang dapat na nasa iglesia, yun lamang po ang nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Sabi po rito, ito po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Sa biyaya ng Diyos, ibinigay niya sa atin ang karunungan upang maunawaan ang kanyang banal na salita at manatiling matatag sa bawat isa sa kanyang mga pangako. Marami pong pangako ang Diyos na dapat po nating paniwalaan. At yung kaunawaan na to, karunungan, ay nagmumula lamang sa Diyos. Katulad nga po ng mga memory verse ng mga bata, lahat po ng karunungan ay binibigay po ni Yahweh. Kaya ang lahat ng iyon ay nanggagaling lamang po talaga sa Diyos Ama. Yan po, biyaya ng Diyos yun. Kaya po, sa umagang ito po yung ating mga salita na dapat nating panghawakan sa araw-araw. Ito po, ano po ba to? Nakikita po natin mapa. Dito po sa mapa na to, ito po yung makalumang mapa ng Minor Asia. Makikita nyo po dito yung Jerusalem. Makikita nyo po dito yung mga lugar na pinuntahan po ng ating mga apostol nung nag-uumpisa po at lumalaganap na po yung iglesia na itinatag po ng ating Panginoong Hesus. Yung iglesia na ang kanyang salita ang daladala. Makita mo po rito yung Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Pero po meron isang tuldok doon na isang kulay pula. Kung napapansin niyo po, Patmos. Yung Patmos po na to, nandito po dinala ang ating Apostol Juan. Si Juan po. Siya po yung inatasan ng banal na espiritu na sabihin mo to sa bawat iglesia, sa 7 iglesia. Siya po yung mga nagsulat kung ano yung mga nakita, kung ano yung mga dapat na gawin at hindi dapat gawin ng mga iglesia ng panahon na yon.
Ayan po, Asia Minor, yun po yung mga Galacia, nandiyan po yung Syria. Pero ito po lugar na to sa panahon ngayon na bago na. Ang isa lamang po na nandiyan pa rin nung tiningnan ko sa mapa is yung Smyrna. At saka yung Patmos. Nakita ko ang liit ng isla ng Patmos na yon. Diyan po. Lahat po yan, naikutan po yan ng ating mga apostol noon nung lumalaganap na po yung iglesia. Pero sinabi po ng anghel na isulat mo to sa iglesia. May mga pinapasabi po kasi. Katulad po nito, yung mensahe para sa iglesia sa Efeso. Maliliit po, pero alam ko po at naniniwala ko meron kayong mga Bible. Mababasa niyo po ito sa pahayag. Umpisa po siya sa chapter 2 hanggang chapter 3 po yan. Iyan po yung 7 iglesia. Bawat iglesia meron pong ibinibili ng Panginoon. Bawat iglesia meron pong sinasabi ng Panginoon na huwag yung gagawin at ito ang inyong gawin. Meron pong mga ganon. Dahil nagpapatuloy po yung iglesia, kailangan po nila magpatuloy na naka-align sa salita ng Diyos. Ang sinasabi po rito sa iglesia na yan is nakalimutan nila yung pag-ibig, yung una nilang pag-ibig. Alam po nila yon, yung kung ano po yung kung saan po sila nagsimula. Pag-ibig po ng Diyos sila sa nagsimula. Kaya dapat po maunawaan po nila na magbalik loob yung kanilang pag-ibig sa Diyos. Kung ano po yung nagdala sa kanila sa pananampalataya, yung nagdala sa kanila sa paniniwala na dapat nila lakaran. Ito naman po yung mensahe sa iglesia ng Smyrna. Dadaanan na lang po natin kasi medyo malayo, lalo na sa likod. Kahit 4 yung mata, medyo hirap na makita. So susunod, lalakihan po natin yan. Dito naman po sa Smyrna, yun din po yung sinasabi nila. May mga dapat gawin, may mga paalala, may mga dinaranas kasi mga iglesia nung panahon na yon. Na maaring sa panahon natin ngayon is dinaranas din ng mga ibang iglesia. Mensahe para sa Smyrna. Ito naman po sa Pergamo. Sa chapter 2, 12 hanggang 17 po yan. Merong mga, sa Pergamo naman, meron dyan yung mga kailangan nilang bantayan yung mga paniniwala, yung mga katuruan. Kasi po, hindi lamang po sa panahon natin merong mga false teaching. Kahit po nung una, kung ang salita ng Diyos ay nakarating sa panahon natin ngayon, at meron din pong nakarating sa panahon natin ngayon ng mga false teaching, ganon din po nung panahon nila. Sinasabayan po talaga ng kalaban kung ano yung mga galaw. Pero naniniwala po tayo na hindi po nagtatagumpay yung mga ganong gawain ng kalaban ng Diyos. Dito rin po, iglesia ng Thyatira, meron din po yung mga tinawag po rito na pinapayagan mo si Jezabel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at dinlangin ang aking mga lingkod upang makiapid. Meron pong ganun sa panahon nila, hindi po nauubos. Pero yun po yung ibinibilin at isinusulat ng ating apostol na Juan. Si Juan na sinabi na itong isulat mo sa kanila. Ito yung ibilin mo sa kanila. Sabi pa rito, ang mensahe para sa iglesia. Sabi doon sa una, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira. Hindi po dinirekta na isulat mo sa mga mananampalataya sa Thyatira. Ganon din po lahat. Maging sa Efesos, ganyan po ang sulat. Isulat mo sa anghel. Isa po, pagka sinabing anghel po kasi is mensahero. Kung sino man yung naka-in-charge doon, isulat mo ito sa kanya. At ito ang dapat niya na i-reveal sa kanyang mga kapatiran sa panahon na yun. Ayan po, hanggang dito po sa Thyatira pa rin po yan. At ito naman po sa Sardis. Meron din po sa Philadelphia. Ito, may mga magagandang mensahe din po na hindi naman po lahat na merong puro pare-pareho sila ng gawain. Meron din po na minsan is sa Philadelphia, ang ibinilila doon is kumapit lang sa pananampalataya tapos magtiyaga. Hindi po siya sinabihan doon na alam ko ang mga gawa mo, alam ko yung mga ginagawa mo, yung mga iniisip mo, yung mga mali. Hindi po ganun ang isinulat dito. Ang sinabi lamang po dyan is magtiyaga ka sa pananampalataya. Kasi lahat po ng iglesia noon is alam ng Diyos, kahit sa panahon natin ngayon, alam po ng Diyos kung ano yung nilalakaran. Ganon din po dito sa Laodicea. Sabi rito, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmumulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Yung iba, ganyan din po yung sinusulat sa umpisa.
Pero may 2 iglesia lamang po na walang sinulat na ganyan yung alam ko ang mga ginagawa mo. Isa na po ron yung Philadelphia. Ito po, ibinilin po lahat ito sa kanila. Dahil lahat po sila is yung mga mananampalataya ng Diyos na nasa iba't ibang lugar. Kaya po ito po yung bilin sa kanila. Sabi rito sa Ephesus, rekindle your desire for your first love. Sabi ron, i-revive o buhayin mo yung una mong pag-ibig. Bilin po yan. Ganun din po sa Smyrna. Overcome your fear. Stay faithful. Sa Pergamum, guard your heart against false teaching. Sa Thyatira, don't tolerate false teaching or immorality. Yan po yung mga binibilin sa kanila. Sa Sardis naman po, strengthen what remains. Yun po yung sa Sardis po na yon, meron pong nakita ang Panginoon doon na meron kang maliit na pananampalataya. Pero palakasin mo ito. Yun yung natitira na yun na palakasin mo ito at gumising ka. Kasi sa panahon na yon talagang matindi yung persecution sa bawat iglesia. Kaya po yan po yung mga bilin. Sa Philadelphia, hold fast to your faith, persevere. Yun nga, magtiyaga po siya. At sa Laodicea naman po, ito po yung kadalasang nakikita po ng karamihan, yung lukewarm. Yan po yung sinasabi. Sabi, magsigasig na magsisi at huwag maging maligamgam. Yung maligamgam po is hindi po yun malamig, hindi po yun mainit. Kumbaga, sa ibang salin is malahininga, maligamgam. Ang tinuturo po dito is yung, kasi to pagka inaral mo po sa malalima na, sabi, ano ba tong maligamgam na to? Di ba mas mainam pa to dahil pag maligamgam, malapit ka na sa mainit. Kasi ang gusto ng Diyos is mainit. Sabi doon, mainam pa na ikaw ay mainit o malamig. Huwag lang yung maligamgam. Di ba? Ito yung tinuturo na, kasi kung inaaral po ito na maigi, ito po yung katuruan ng iglesia. Pag sinabi pong mainit, ito po yung buhay. May buhay po, mainit. Pag ito naman po yung malamig is patay. Dalawa lamang po yung kategory ng tao noon is patay tsaka buhay. Di ba tayo sabi dati, kayo yung mga dating patay. Kasi pag patay talaga namang kayang-kayang buhayin ng Diyos. Pag buhay, makikita mo yung pagkilos ng Diyos. Pero pag maligamgam, ito yung sinasabi na naniniwala siya pero, yung merong mga ganun eh. Merong mga pero. Kaya minsan, yung pa yung mahirap na lagyan ng kaunawaan yung mga ganong may pero. Kasi naglalaban yung isip niya eh. Sasabihin niya is, eto yung dapat gawin. Pero, kailangan mo itong tapusin. Merong mga ganon. Kaya, yun po yung paalala ng banal na espiritu sa bawat iglesia na to. Sabi pa rito, ito po ang ating pamagat. Grace continues in discharge. Ano po ba ito? Statement of fact or statement of observation? Iyan po yung nakikita ng mga tao sa labas. Dapat, ito po tayo, grace continues in discharge. Yung biyaya po ang dapat na nakikita sa atin at na nagpapatuloy. Sabi rito, ano ang nakikita sa bawat iglesia? Isang pahayag ng katotohanan o obserbasyon. Ito po yung makikita nyo sa Gawa 13:42-44. Sabi rito, nang ang mga Hudyo ay nakaalis na sa sinagoga, ipinamanhik ng mga hintil sa kanila na ang mga salitang ito ay ipangaral sa kanila sa susunod na araw ng Sabat. Meron pong eagerness yung mga hintil noon na balik pa kayo. Kasi meron po silang nakikita na meron doon sa mga apostol na hindi nila nakikita sa mga Pariseo noon. Kaya yun yung kinakapanabikan nila. Sa verse 43, na makaalis na ang mga kapulungan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at mga naging Hudyong masisipag sa kabanalan ang sumunod kay Pablo at kay Bernabe. Sila ay kinausap nila, sila at hinimok na manatili sa biyaya ng Diyos. Nang sumunod na araw ng Sabat ay nagkatipon ang halos buong lungsod upang makinig ng salita ng Diyos. Ito po yung pangyayari na
Nandun po sila sa sinagoga na ang buong gospel, o masasabi po gospel eh. Ito po yung sinabi ni Pablo na nag-preach si Pablo, nag-message siya mula sa creation. Mula kila Abraham, kila Moises, kila David, hanggang nakarating sa ating Panginoong Hesus, na sinasabi na napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus ang dapat na gawin ng mga tao sa krus ng Kalbaryo. Kaya po nung narinig po yun ng mga nandoon, maging Hudyo man o Hintil, nakita mo po rito, naka-highlight po yung Hintil na sila pa yung namanhik sa ating mga apostol na balik kayo rito, makikinig kami ulit. Hindi lang sila. Noong mga sumunod na araw ng Sabato, nagkatipon ng halos buong lungsod. Napakaganda po nun. Makikita nyo po yung pagkilos po doon ng biyaya ng Diyos. Kasi kung sa atin lamang po, kung sa sariling sagana natin, parang isipin natin, ang hirap, buong lungsod, magtitipon, buong lungsod, magkakaroon po ng isang pagtitipon na aaralin yung salita ng Diyos. Ang sarap po pakinggan, di ba? Sa panahon nga po natin, minsan sa isang bahay lang tayo pupunta. May tatanggi, may tatanggap. Meron pang ganun eh. Tapos minsan sa buong street, pag po tayo lumabas, may tumatanggi, pag nag-i-invite tayo, sige. Pagka nag-invite tayo, sige. Pero pagdating na ng Sabado, may gagawin pala akong bukas. Meron pa mga ganun, hindi po maiiwasan yun. Kasi nga po, totoo na pagdating po ng salita ng Diyos, ang biyaya po ng Diyos ang kumikilos sa tao. Ang banal na espiritu yung pumupursige sa bawat tao na makakarinig nito. At nauuhaw po sila sa salita ng Diyos eh. Basta narinig nila na eto pala yung kaligtasan, eto pala yung katotohanan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya po yun yung mga nangyari noong panahon na yon. Kaya po sila nakarating sa Minor Asia at yung bawat iglesia po doon, nagkaroon po ng kanya-kanyang gawain. Pagkilos po yun ng banal na espiritu sa pamamagitan ng biyaya. Ito po yung dapat na makita sa bawat mananampalataya. Ano po ba yun? Una, religion to embassy living. Kadalasan po si pag-religion is more on nakapokus sa program. Ano ba yung dapat natin gawin? Buong isang taon, hindi naman po ako against doon sa pagpaplano ng isang iglesia sa buong isang taon. Okay po yun. Tama po yun eh. Pero pag nakapokus na lang po, minsan nagkakaroon pa ng iglesia na meron tayong gagawing program na tree planting. Hindi ba dapat word ang ibigay natin doon? Okay naman po yun. Kaya lang, hindi po dapat doon nakapokus yung bawat iglesia. Lumalabas po ang iglesia, ang purpose po is ihayag ang salita ng Diyos. Ihayag po yung kabutihan ng Diyos. Yun po, religion to embassy living. Ano po ba yung embassy living? Sabi rito, where believers act as ambassadors of heaven to transform their local communities. Yun po pala yun na pag sinabi pong embassy living, meron pong ambassadors na naninirahan. Ang embassy living po is ikaw ang representative ng iyong pinagmulan. Kaya nga po yun po sinasabi, where believers act as ambassadors of heaven to transform their local communities. Meron pong transformation na mangyayari sa pamamagitan po ng mga ambassadors na nakalagay doon. Sabi pa po rito, residential setup. The embassy building itself is usually an office, tanggapan o ahensya. Ano po ba yon? Bakit po merong kailangan ng office? Example po, meron pong lumapit doon sa embassy. Kailangan niya po ng assistance na kababayan niya. Normal po na tanggapin yon at asikasuhin o gawin o ibigay kung ano yung dapat na kinakailangan ng kanyang mamamayan. Sabi po rito, the embassy building itself is usually an office. High-ranking diplomats, live-in official, secure residence. Iyon po, secure residence po. Tapos sabi po rito, ang ambassadors ay nakatira po sa foreign soil. Kumbaga, katulad po natin na hindi po tayo taga rito Ang ano po natin is sa langit. Tayo po ay residente ng langit, kaya po tayo, sa panahon natin ngayon, tayo po ay nakatira sa foreign soil. Wag po tayong masyadong hook na hook dito sa mundo. Minsan po, pag
Nangyayari po na may nabalitaan po tayo namatay. Kawawa naman yun. Paano kaya pagka gano'n nangyari? Paano yung mga anak ko? Paano yung mga ari-arian ko? Paano na yung mga kaibigan ko? Hindi po tayo dapat dito nakahook na hook sa ating tinutungtungang lupa. Kasi po tayo ay taga-langit, tayo po ay merong inaasahan na buhay na walang hanggan. Sabi rito, embassies of special residences are considered extension of the home country and operate under its law, offering diplomatic immunity and protection. Iyon po yung dapat po na makikita po ng nasa labas bilang tayo ay mga ambassadors ni Christ. Meron po tayong host country. Meron po tayong talagang resident kung saan po tayo naroon. Sabi po rito, lifestyle. It often involves high security environments, negotiating complex relationship with the host country. Ito po yung mga ginagawa po ng ambassadors. Nandiyan po yung kanilang mga lifestyle. Sabi po rito, meron kang access sa langit. Meron po tayong high security environments. Ganun po ba yung iglesia? Meron pong high security environment? Meron po. Dahil po tayo iniingatan po ng ating Panginoon Diyos. Hindi po tayo basta-basta magagalaw ng kalaban ng Diyos. Secured po tayo Kung saan man yung mananampalataya ay nandun po maaasahan po natin yung protection ng Diyos. Hindi lamang po ito basta teorya. Ito po ay may katotohanan at ito po ay may pangyayari na po na minsan sa sunog, makikita mo yung bahay ng isang mananampalataya, siya na lang yung natira. Kung makikita nyo nung nandun sa ibang bansa yung nasunog, yung sa dapat bibilang namin ni Pastor Del ng bahay. Noon, meron to, di ba? Pinakita doon na isa na lang yung bahay. Sabi ron, ito yung mananampalataya na nakatira dito. Nakita nila yung protection ng Diyos. Ganun po yung makita natin na high security environments. Kahit nasaan po, hindi lamang po sa loob ng tahanan, may protection po ang bawat mananampalataya kung saan man siya naroon. Kasi po, yun po yung protection ng Diyos sa bawat mga anak niya. Sabi po rito, the priority of a church. Ang lilit din po God's goal is to establishing communities that reflect heaven's culture, values, and morals. Iyon po yung goal ng ating Diyos na ma-reflect po kung ano po yung kultura ng langit, ano po ba yung pag-ibig, kapatawaran. Ina-extend po yun sa pamamagitan po natin. Tapos katulad po nito na sabi po ng 1 Corinthians 11:1 and 2, ang sabi po dyan, kaya nga tularan nyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Nire-reflect po ng ating Panginoong Hesus kung ano man yung kultura ng langit at na-adapt po yun ni Pablo at iyon po ang ibinibilin sa atin. Sabi, be imitators of me, just as I also am of Christ. Now, I praise you, brethren, that you remember me in all things and obey the instruction just as I gave them to you. Iyon po yung gusto ng ating Apostol Pablo. Na-adapt niya po kung ano yung kultura ng ating Panginoong Hesus kahit hindi po niya nakasama. Na-adapt niya po iyon at iyon din po yung gusto na ating ma-reflect sa ating communities. Sabi din po rito, rediscovering the original role and purpose of the church. The church is not a building to hide. Meron po bang nangyayaring ganun sa bawat iglesia? Yung mga mananampalataya is nag-stay na lang o komportable na lang sila na laging nananatili lang sa loob. Hindi lamang ito yung nasa apat na sulok, kundi ito nga po yung sinasabi na nananatili na lang sila sa programa. Iyon na lang po yung ginagalawan nila. Hindi na po sila masyadong attached doon sa merong touch na buhay upang magbago. Yan po yung sinasabi. Hindi ito yung building na building to hide, but a training center. Iyon po yung sinasabi. Maging training center po yung isang simbahan o yung mga mananampalataya para po ma-duplicate po yung bawat mananampalataya. Kung ano po yung ginagalaw ng ating mga apostol,
na ginaya nila sa ating Panginoong Hesus, ganun din po yung gusto nila. Matrain po ang bawat isa na maghayag ng salita ng Diyos. Maging sa kanilang mga katrabaho o maging sa mga mag-aaral o sa iba pa. Kasi basta katulad po natin, may mga anak po tayo rito, may mga nagtatrabaho, yun po yung dapat na i-reflect natin sa ating mga katrabaho o sa mga kasamahan nating mga estudyante. Ganun din po. Makita nila na, uy, Kristiyano to. Hindi po dapat makita na, Kristiyano ba yan? Sabi yung iba pa nga, yan ba yung Kristiyano? Mahirap po yun. Minsan nakapagsalita ka lang ng hindi maganda, yan ba yung anak ng Diyos? Yan ba yung Kristiyano? Ganun po kasi, nakabantay po kasi talaga sa atin yung mundo. Minsan sa mga kapitbahay po natin makikita yan. Ay, yung ba sabi Kristiyano? Ang lakas naman ng bibig na. Yun po talaga kasi lahat po ng mata para po tayo nasa aquarium, sinasabi po ng ating Apostol Pablo, na pinapanood po tayo ng mundo. Pinapanood tayo sa ating mga galaw, sa ating mga salita. At sabi pa rito, entering and experiencing heaven citizenship. As a citizen of heaven, your behavior should represent your authority, providing a sense of confidence and power within your community. Mapapansin niyo po rito, kailangan po ma-represent natin yung authority. Yun po yung importante. Authority at saka yung mga behavior po natin, confidence. Makita po ng mga nasa paligid natin yung power. Meron pong isang pinakita sa Facebook na yung isang lalaki is nasa loob ng kanyang bahay nagpapalayas ng demonyo. Kung napanood niyo po yun. Pagka nakita niyo po yun, nagsasabi siya, in Jesus' name, I ask you to leave this room. Sabi gano'n. Pinapalayas niya, pero makikita niyo po, sa video kasi, kitang-kita yung paligid ng room na yun eh. Yung cross na ganyan, bumabaliktad na. Kumbaga, pinapagalaw ng body spirit yung mga gamit doon. Hindi napansin ng tao yun, nagsasalita eh. Bumabaliktad na yung cross. Maya-maya may bumukas na mga drawer, nagkalaglag na yung mga natakot ngayon yung tao. Pero nagsasalita pa rin siya, in Jesus' name, I ask you to leave this room. Sabi ganun. Minsan may humagis yung gamit, natakot siya, napamura pa. Yung pa, maniniwala ba sa kanya yung body spirit, no? Tsaka sabi nga po, pag magpapalayas ka, hindi dapat I ask you, I command you. Para yung authority ng bilang anak ng Diyos, kitang-kita sa'yo at hindi ikaw yung nakikita nung pinapalayas mo. Nakikita kasi doon na takot siya. Ito ba yung may authority? Ito ba yung magpapalayas sa kanya? Ang nangyari, siya yung pinalayas. Ganun po talaga ang katotohanan. Kung sino yung may authority, siya po yung mananatili. Iyon po yung sinasabi rito na dapat ma-experience ng bawat mananampalataya yung authority ng langit. Meron po doon yung katulad po ng sinasabi sa Matthew 6:10. Sabi po rito, Matthew 6:10 sa ESV version, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano po ba yun? Sabi rito, kung ano po yung nangyayari sa kalangitan, dapat po yun din po yung ma-experience nila dito sa lupa. Katulad po ng sa langit, meron po bang sakit sa langit? Wala po. Meron po bang kahirapan sa langit? Wala po. Yung iba galing dito, nag-travel papuntang langit, may maleta po ba? Wala po. Kasi po sa langit, mayaman na po. Sa langit, ginto po yung lalakaran nyo. Kaya po, yun dapat na ma-reflect natin dito sa ating community. Yung authority, yung confidence, yung power. Yun po yung inaasahan ng Diyos sa atin bilang tayo mananampalataya. Kasi po, yun po yung dapat na, katulad nito, mga pangunahing prinsipyo para sa pamumuhay sa komunidad. Ambassadorship. Your primary duty is to represent Christ the King. Everything you do. Christ the King. Wala pong ibang hari. Maging sa langit at dito sa lupa, kundi ma-reflect lang po natin, ma-represent natin na si Kristo ang hari. Hari sa ating buhay.
hari sa bawat ginagawa natin. Iyon po yung inaasahan at dapat makita ng ating komunidad. Sabi sa 2 Korinto 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo. Sa pamamagitan namin, kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Iyon po yung sinasabi na pag hindi po tayo kasi nakipagkasundo sa Diyos, o yung mga mananampalataya ay hiwalay sa Diyos, hindi po natin mai-represent ang ating Panginoon. Hindi po siya makikita sa atin na ito ba yung pinaghaharian ni Kristo? Ito ba yung sinasabi na Christian? Nakakapit pa naman yung salitang Christ doon sa Christian. Dapat po, iyon yung may represent. Kung ang tao ay kasundo ng Diyos, makikita nyo po yung himala, makikita nyo po yung power ng banal na Espiritu. Masipag po yun. Masipag po, totoo. Kasi po, ang banal na Espiritu nagbibigay ng kasipagan sa bawat Kristiyano. Minsan matatawa tayo, Kristiyano nga ito. Pero, merong nakikitang ganyang mga ginagawa. Iyon po yung ibinibilin talaga ng banal na Espiritu sa bawat Kristiyano. Yun nga po, katulad din po noon, heaven on earth. Instead of waiting to go to heaven, believers should focus on bringing heaven's will. Yung kalooban po talaga ng langit ang dapat na ating maipakita. And values to earth through their local influence. Inulit po yung Matthew 6:10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi pa rito, manifesting leadership. Every believer is a hidden leader. Yun nga po, huwag niyo na pong itago yung pagiging leader nyo. Ilabas niyo po yan bilang mananampalataya. Hidden leader, meant to dominate the earth. Ano to? Mananakop tayo? Hindi. Ang sinasabi po rito na dominate the earth not by controlling people. Hindi po dapat kinokontrol ng mananampalataya o ng mga leaders ang mga tao. Kung hindi, maging leader, maging tagapanguna, maging example po ng bawat mananampalataya. Yun po sabi, meant to dominate the earth not by controlling people but by fulfilling their unique purpose for the benefit of others. At tulad ng sinasabi nung John 13:3-17, ito yung tagpo na ang Panginoong Yesus ay nag-pitwashing sa mga disciple. Hindi po niya kinokontrol yung mga kasama niya noon na, sige, hugasan niyo pa ako. Hindi po. Siya po mismo ay nag-example na kahit yung mga kasama niya is marudumi ang paa, naglakad sila ng milya-milya, in-example niya yung sarili niya bilang leader. Ito ang gayahin niyo, magpakumbaba kayo, maglingkod kayo sa bawat isa, katulad ng ginagawa ko. Iyon po yung in-example niya rito. Hindi po bilang maging kontrolado o maging, kumbaga, yung bawat mananampalataya kasi, dapat makita is isang leader, hindi isang boss. At meron pang, hindi na nakita yung isa. Yun pa yung sinasabi doon na characteristics, consistency. Yung solid character, yung nature, yung reputation ng langit. Yun po yung mahalaga. At kailangan nyo ma-reflect consistent behavior that community members can trust. Meron pong tiwala dapat yung mga, sabi natin mga kasama, yung meron tayong mga komunidad. Halimbawa sa mga barangay natin, ayan, si sister, mapapagkatiwalaan yan. Kasi ano yan, Kristiyano yan. Meron pong ganun dapat na makita sa bawat mananampalataya. Kasi po, yung consistency ng karakter, katulad po ng sinasabi ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Consistent po ang ating Panginoong Yesus. Biyaya lamang po kaya ito nagagawa ng isang Kristiyano. Consistent siya sa pagsamba, consistent siya sa gawain, sa bawat Bible study na inaassign sa kanya, sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin. Yun po yung nakikita sa bawat mananampalataya.
Sabi po rito ng yung pagpapatuloy ng verse na yung Romans 5:3 and 4, sabi, hindi lamang iyan ikinagagalak din, inilalagak din na natin ang kahirapan ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Iyon po yung mga bilin ng ating Apostol Pablo noon. Kumbaga, consistent tayo sa pagtsatsaga kahit na mahirap. Hindi lamang po kasi nasa relax lang ang bawat Kristiyano. Meron po talaga tayong dadaanan. Hindi po tayo exempted sa mga ganung pangyayari. Pero po nagagawa po natin yun dahil po sa biyaya ng Diyos. Katulad din po nung sa panahon nila Daniel noon, sa Daniel 6:4, sabi rito, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng mabibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Iyon po yung pagiging consistent ng katapatan ni Daniel na pinakita ng panahon na yon. Kaya po sabi dito, ang iglesia dapat ay Christ-centered. Umpisa po yun. Christ-centered po dapat. Kasi sabi ng Colossus 1:17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan. Sa pamamagitan niya, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Lahat-lahat po si Kristo. Kaya po dapat ang isang iglesia ay nakasentro sa Panginoong Hesus. Maging sa pagpapahayag ng salita, biyaya po ang Panginoong Hesus. Sentro lamang po dapat. Dapat, sabi rin po rito, ang iglesia dapat ay heart transforming. Hindi po mananatili sa loob ng iglesia yung pagtatampuhan, bagkus yung kapatawaran. Hindi po perpekto ang bawat iglesia. Meron po talagang mangyayari na tampuhan, meron po talagang hindi pagkakaunawan, pero dapat mabago po yung kaisipan, mabago po yung mga pananalita, yung pagkilos. Yun nga po, training center ang iglesia ng Diyos, ang iglesia na kinatitirikan ng bawat mananampalataya. Ang tao po ay dinila ng Diyos sa iglesia, ligtas na. Baka naman paglabas ng tao sa iglesia, biglang nasa isip niya, hindi pa pala ako ligtas. Dinala siya ng Diyos doon, ligtas na siya. Tapos nag-preach lang yung pastor, paglabas, may alinlangan na. Hindi po dapat ganoon. Sabi rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Magbago ng pag-iisip. Ito rin po yung tinuturo doon sa 7 churches na bantayan nyo yung pananampalataya na nandyan. Maging mapagbantay sila dapat. Kasi may nagtuturo ng hindi tama doon sa panahon na yon. Maging sa panahon din natin ngayon. Meron pong mga ganun. Kaya po yun siya sabi, heart transforming, yun ang dapat na nakikita. Sabi po rito, unified in love. Efeso 4:3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Iyon po, dapat unity in love. Hindi po tayo nagkakaisa lamang dahil merong pakinabang sa loob ng iglesia. Dahil merong sa kabila nito may sponsor. Dahil sa kabila nito kaya tayo nagpupunta rito, merong mapapakinabangan. Hindi po dapat ganoon. Dapat nagkakaroon po tayo ng unified in love sa pamamagitan po ng kapayapaan. Ito po yung nagbubuklod dapat. Kasi po pag sinabing iglesia is mananampalataya, kapulungan po ng mananampalataya. Parang mag-asawa. Minsan sasabihin, kaya na lang nagsasama yan dahil sa mga anak. Hindi po dapat ganoon. Nagsasama dapat yan dahil sa pag-ibig, dahil may kapayapaan po.
ng pagsasama. Mahalaga po yan para po hindi magkawatak-watak ang isang pinagsama ng Diyos. Meron pa po rito, righteous in action. Katulad ng sabi ng Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sabi rito, patay yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. Masasabi dyan na pag tayo ay mananampalataya, hindi po dapat mawawala yung gawa. Dahil isang tatak ng mananampalataya ay gumagawa. Ang mananampalataya na masasabi na hindi gumagawa is hindi po tunay na mananampalataya yon. Kasi po, merong tunay at peke. Pag tunay ka ng mananampalataya, hindi po mawawala yung gawa, hindi po mawawala yung pagsunod dahil natural na po yun sa tao. Natural na po yun sa isang mananampalataya. Hindi na po siya dapat utusan. Sumunod ka lang dahil inutusan? Hindi po. Kaya po siya sumusunod dahil iyon na po yung kanyang ikinabubuhay sa kanyang pamumuhay. Yung kung ano yung gawain na nakikita sa Diyos, na nakikita sa Bible. Yun po yung katulad po na sinasabi na pag sinabi mo bang may pananampalataya ka at sinabi ng kapatid mo na siya'y walang damit, sabihin mo lang na, di ba yung katulad ng sinabi ng verse na to sa bandang itaas, ipakita dapat ng isang mananampalataya na open yung kanyang kamay para maghatid ng tulong, maghatid kung paano yung kailangan ng kanyang kapatiran. At hindi lamang po sa kapatiran, maging sa bawat community na ating ginagalawan. Righteous in action. Hindi na rin po nakita yung isa. Yung isa pa po doon is hope-filled. Puno po ng pananampalataya ng pag-asa. Sabi rito, we live with confident trust in God's promises, even in hardship, pointing others to eternal life in Christ. Makita po yun sa 1 Peter 1:3. Yung bawat nasabi po rito na, ay po, meron pang isa compassion. Compassion driven po muna. Sabi po rito, Matthew 25:40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito, sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa. Lahat po ng ginagawa natin, maliit man o malaki, sa Panginoon po dapat natin ito inilalagak. Kaya ko ito ginagawa, hindi lamang ito dahil sa merong in return. Kumbaga, nasa isip po dapat natin na ito ay dapat gawin. Dahil tayo yung mga mananampalataya. Dahil nire-reflect po natin yung Diyos sa ating buhay. Katulad ng Colossus 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ito na po yung pinakahuli, yung hope-filled. Sa 1 Peter 1:3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Iyon po yung mga paalala sa bawat simbahan, sa bawat mananampalataya, sa bawat iglesia. Magkaroon po tayo ng mga ganyang tinatawag na karakter. Sabi po rito, lahat po na nabanggit na yon, tumutukoy po sa iglesia, sa church. Unang-una po doon yung Christ-centered. Pangalawa po, heart-transforming. Pangatlo, unified in love. At pang-apat, yung righteous in living, compassion-driven, and hope-filled. Pag-asa po. Puno ng pag-asa. At ang lahat ng ito ay dapat nakikita po sa isang iglesia. Amen po. At ang pinakapangwakas natin, paalala sa iglesia, sa 1 Corinto sa 1:9-10, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkaisa kayong lahat na walang hidwaang mamamagitan sa inyo, magkaisa kayo sa isip at layunin. Iyon po yung paalala sa bawat iglesia na magkaisa po ang lahat. Katulad po ng 7 iglesia na sinabi doon na nabanggit,
Iba-iba po yung kanilang mga layunin o doktrina, pero sinabi po ron, magkaisa ng pag-iisip, magkaisa ng layunin. Dahil po, ang Panginoong Diyos natin, ang ating Panginoong Hesukristo, ay iyon po yung ating pamantayan sa pagkakaisa. Yung bawat iglesia po ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Dapat po isa lamang ang utak, isa lamang ang puso na nire-reflect po yung ating Panginoong Hesus. At bilang po pangwakas, tayo po ay manalangin. Di po tayo po ay tumayo.